Totoo pa. Sige, naka-open. Sa Malaynil Luma ho. Shoutout sa Malaynil Luma at sa tropang Bautista po. Bautista dito sa Naik. May Bautista din pala rito. Meron din kasi sa Dasma. Sa tropang Calderon po. Ano po? Shoutout po. Shoutout po muna bago... Hi ba! Shoutout po. Taga saan po kayo? Taga Japan. Imus po. Imus, Janal Tria. Magandang araw! For today's video guys ay pupuntahan lang naman namin ang isa sa pinakabagong pasyalan dito sa Cavite, ang Paraiso de June Quijote Eco Farm Resort. Sa laki ng Eco Farm Resort na ito, dalawang bayan ng Cavite ang nakakasakop sa kanya. Ito ay ang Maragondon at ang Naik, Cavite. Kalahati kasi ng resort na to ay nasasakopan ng Maragondon at ang kalahati naman ay nasasakop din ng Naik. Diyan kami galing sa left side na yan. Paliko dito sa papunta ng Maragondon. Nakamotor kasi kami guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano mag-commute papunta doon sa resort na yun. Mula po sa Pitex ay sasakay kayo ng bus na biyaheng Ternate at bababa kayo sa Maragondon. Maragondon, siguro mga 1.5 or 2 kilometers ay makikita nyo na ang gasolinahan ng Petron. Dito kayo magpababa ng bus, sabihin nyo lang na Petron sa Maragondon. Pagkababa nyo rito ay meron kayo makikitang mga tricycle o kaya yung tinatawag nilang bukyo, at yun ang sasakyan nyo papunta doon sa Paraiso de June Quijote. By the way guys, dalawa pala ang entrance dito. Either doon kayo papasok sa may pantihan na entrance or dito kayo sa may swimming pool kung magsiswimming kayo. At eto na yung kanto na yon. So mamimili lang kayo kasi dalawa entrance dito eh. Kung doon ba kayo sa main entrance o kung doon kayo papunta sa may swimming pool. At dahil naligaw kami, doon kami pumunta sa may entrance papuntang swimming pool. At eto yun guys, dito kami dumaan. Ito yung daan din papuntang Baylen. Maganda dumaan dito at nature na nature din. Kung doon naman kayo sa main entrance, malapit na lang talaga doon yung pinaka-entrance nila. So, dito nga tayo dumaan sa may malapit sa swimming pool. So, sa mga gustong mag-swimming dyan, dito ang daan nyo. Kasi mapapalayo kayo kung doon kayo sa main entrance dadaan. Pagdating nyo pa lang sa tulay na to, ay makikita nyo na yung hanging bridge sa loob ng Paraiso de June Quijote. So, ibig sabihin guys, malapit na tayo. Pag angat nyo dyan sa may tulay na yan, merong paliko dyan konti. So, pag liko nyo dyan, tutumbukin nyo lang yung kanto na yun. Parang may simbahan dun sa dulo. At dun sa gilid na yun, merong daanan doon. Papasok ng Paraiso. Ayan guys, dyan sa gilid ng simbahan na yan, may daanan dyan, papasok doon. So, andito na tayo guys sa may entrance. At ito yung, kung gusto nyo mag-swimming, ito yung nakikita natin may kulay blue, dyan ang swimming pool nila. At ito yung pinaka-entrance nila. Kasi kung doon guys sa kabila, mapapalayo talaga kayo, iikot pa rin kayo papunta rito. At malawak din naman ang parking lot dito. So, kung may mga dala kayong sasakyan, pwede nyo i-park dito para mas malapit kayo sa swimming pool. At guys, dito rin sa entrance na to, makikita natin ang Eco Farm na office. So, kung gusto nyo halimbawa mag-inquire or gusto nyo kumuha ng cottages din for overnight or gusto nyo mag-staycation, dito rin na part ang tamang daan nyo para makapag-inquire.
May event kasi kanina kaya medyo marami pang mga upuan dito. Mga opisyalis ng Maragondon. Ayan yung building na yan. Yan yung office ng mismong Eco Farm na ito. Diyan kayo mag-i-inquire kung gusto nyo rin na mag-overnight stay kayo rito or kung gusto nyo mag-swimming. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung entrance dun sa kabila para makita nyo kung ano lang ang makikita nyo or madadatnan nyo sa side na yun. Siyempre, first time pa namin. So, siyempre, nag-ikot-ikot muna kami. So, ito. At maaga kami nakarating, guys, kaya wala pang masyadong tao. Ang entrance dito, guys, hindi ako sure kasi ang nakuha namin is promo. So, ang binayaran lang namin is 199 lang ata yun. Per tao, per head. Pero meron na siyang libreng meals. So, open na siya sa day tour. Pero kung sasakay kami ng mga rides dito, kagaya ng zipline at kung ano-ano pa, ATV, ganyan, syempre, ibang bayad yun. Meron naman silang promo na ang babayaran mo is 1 to ata siya. Kasama na yung meals nyo, pati yung mga rides. So, mamimili lang kayo guys. I-check nyo lang palagi yung page nila kasi nandun nakalagay kung meron silang promo or meron silang upcoming na promos para makakuha na kayo agad. Ito yung hanging bridge na nakita natin kanina. Yung nandun tayo sa kabila na dumaan tayo dun sa may tulay. At ayan naman guys, sa ating right side nakikita natin ngayon yung mga kwarto nila for overnight stay or mag-staycation kayo. Nasa cliff siya ng ilog. So ito guys, ang pinaka-highlight ng hanging bridge nila. Ito medyo nakakatakot kasi kitang-kita mo yung sa baba. Hindi nga lang ganun kaganda yung tubig ngayon kasi katatapos lang ng ulan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan. Medyo nakakatakot talaga umapak dyan guys kasi kitang-kita mo sa baba. Kung ano man mangyari, kung mabasag man yan, kung ka sa baba talaga pupulutin. Pero hindi naman, safe naman siya, okay naman siya. Medyo madulas-dulas nga lang kasi katatapos lang ng ulan. Kaya medyo nakakakaba rin. Baka biglang madulas ka, mabasag yung fiberglass yan eh. Tapos biglang doon ka na sa baba pupulutin. So ayun. Pero okay naman siya, matibay naman siya guys. Siguro nasa 2 metro lang to. Basta maiksi lang naman siya guys. 2 klaseng ganito nga lang. Ayan o, kita sa baba o. Nakakatakot. Baka, biglang nabasag yan. Saka saktong nandyan ka, no? Pero ang ganda naman ng view.
guys, dyan naman sa baba, yung nakikita natin, dyan naman dumadaan yung ATV, dyan naman sila paikot-ikot. So, ayun, another gastos na naman guys kung sasakay pa kami ng ATV. Pero, wala yung nakuha namin promo, day tour lang kasi yun. Tsaka hindi na namin kailangan mag-rides pa kasi pupunta pa kami doon sa Cabiang Tunnel Mania. So, ayun, kung gusto rin namin mag-swimming, kasama doon sa nakuha namin promo, pwede kaming mag-swimming. So, eto nga, nag-ikot-ikot lang talaga kami. Ayan, kita yung mga cottages doon. Ang ganda siguro doon pag nag-overnight stay kami doon. Pero, some other time na, pagka-kompleto na kami. At guys, dito rin pala nadaan ang zip bike ba tawag doon. Yung nagbabike ka sa kable. Yan, dyan. Pero kung gusto mo nga sumakay ng mga ganyan, sa kabilang side ka dumaan. Kasi kung ang dito, sa side namin na pinasukan, yun lang yung sa office at saka sa swimming pool. So, pangit naman guys kung dadaan kayo sa kabilang entrance. Ayun pala yung tulay kanina ang dinaanan natin. Yan, kitang-kita dito. So, yun na nga guys. Pangit naman kung doon kayo sa kabilang entrance dadaan, tapos maglalakad kayo dyan sa may hanging bridge na yan. Marami kayong bit-bit na mga baon. Kaya, buti na lang nilagyan nila ng panibagong entrance sa kabila. So, ayun, mas malapit kayo doon. Pwede kayong mag-park doon kasi malawak naman yung area. Ito, malapit na tayo makatawid sa kabilang side. So, yun, pagtawid natin dito, meron na yung mga rides nila. Yung sa zip bike, dito mag-start. Tapos sa baba niyan, sa right side namin, merong mga, pwede kayong magpa-picture doon. Instagrammable naman yung ano nila, mga view. Kagaya neto, sa mga lovers dyan. Ayan, may pa-heart-heart pa sila. Tsaka ang ganda ng background kasi hanging bridge. Diba? Nature na nature talaga ang dating eh. Meron pa nga sila ditong yung nilalak nyo, yung ano, tapos nandun yung mga pangalan. Tapos itatapon nyo yung susi, kunwari. Para forever na talaga kayo. Ayan, meron dyan. Ikot-ikot pa kami guys. So, ayan, meron din silang wishing well. Yun nga lang, walang masyadong ano pa ngayon. Kasi maaga pa kami. Ayun, may mga coins din sa baba. Siguro maya-maya, dadami na yung tao. Yun din ang sabi sa amin ng mga staff dito. Dadami daw ang tao, mga bandang tanghali. Masyadong maaga pa lang ang dating namin kasi. So, eto, parang nasa park or farm ka. Tapos, ayan, makikita nga rin natin dyan si Adan at si Eva. Siguro lang ha, kung meron kayong dalang pagkain, pwede kayong pumwesto dito, maupo at pwede kayong mag-picnic dyan. Hindi lang ako sure kasi nung pumunta kasi kami, wala kaming dala. Tsaka wala kami masyadong nakakausap na staff dito banda kasi nga, doon pa sila nagbibigay doon sa pinaka-entrance talaga. So ayun, hindi pa namin naikot lahat pero guys, ang ganda, lalo na sa mga bata. Mag-e-enjoy ang mga bata dito. Saka nature na nature talaga. Ayan o, may mga unggoy. May mga unggoy pa sila dito. At saka ayan, si Adan at saka si Eva. Dito naman guys, dito kayo sasakay ng, kung gusto nyo mag-avail ng zip line. So, dito kayo, pwesto. Tawid kayo doon sa kabila. Tapos kung gusto nyo balikan, pwede ka naman tumawid pero sa kabila ka na rin bababa. Dito sa unahan lang na ito konti. Or siguro kung gusto mong bumalik na hindi ka nasasakay, maglakad ka na lang. Kasi ano lang eh, sa kanila pa rin yan eh, paikot. Doon sa may ano kanina, malapit sa mga cottages. Ito, meron din silang CR, yun nasa gilid. Malinis din yung CR nila. At saka kitang-kita yung view kasi wala siyang salamin. So, ang makikita mo pag naghuhugas ka ng kamay, yung mismong view lang. Yan, dyan din sasakay na cable jeep. Yun, parang zipline din, natatawid din sa kabila. Tapos babalik ulit. So, kung pupunta kayo dito guys, marami talagang activities, hindi lang swimming pool, hindi lang itong mga ATV rides. Ayan, meron din mga ziplines, meron din silang parang park sa mga bata. Yung mga maliliit pa lang na hindi pa marunong mag-rides. Ayan, meron silang mga duyan-duyan or yung mga activities talaga na pambata.
Ito yung duyan na pwede kang magsuot ng Maladyosa. Ito yung cable jeep nila. Wala pa nga kasing tao kaya hindi pa naandar. Tapos ayun yung cable jeep. Tapos ito marami nakatambay sa duyan. So ayan, wala pang nasakay dito sa ito malalaking duyan to, pwede to sa mga ano yung nakasuot ka ng pangdiyosa na ano, parang may costume ka. Tapos sa taas merong spider web, aakyat ka doon. Isa din yan sa activities nila, may bayad din yan guys. Pero yung sa nakuha namin ticket, kasama yan sa bayad namin. Ano bang tawag nila rito? Basta may tawag sila dito eh. Yan, wala pang nakasakay sa duyan nila. Hindi pa kasi nag-ooperate, masyadong maaga pa. Eto yung sinasabi ko na aakyatin mo. Taas. Yan, hanggang mamili ka, may maiksi naman, mababa lang, o hanggang doon ka sa taas. Para kang nagrarapel. So, Saka ayun. ka? Basta may ano sila Gamit dito tawag lubid. yung rope. Giant rope ata yung tawag doon. Yan, pwede ka dyan sa maiksi nilagay lang. ba? Gusto mo, pa-picture-picture ka lang. Pwede rin doon sa mas mahaba. At saka yan, katapat lang siya ng playground ng mga bata. Yan. Pwede kayo dyan mag-slide. Yung mga bata na ano, hindi pwede sa mga ganitong activities. Yung giant rope nila. Yan. Pwede doon sa kabila na side ang mga bata. Meron din silang go-kart para sa mga bata. Ikot-ikot lang. Ito na may papakita ko. Ito yung sa may entrance to eh. Ito yung parking space nila. Masyadong malaki guys. So kaya i-accommodate lahat kung gaano man kayo karami. Sabi nga nila, nung bago kami dumating, balik kahapon, sobrang daming tao daw at punong-puno daw talaga sila. Kaya ngayong araw na to, hindi muna sila masyadong maaga ng bukas. Kasi gawa nga ng umulan at saka konti lang ang tao. Ito naman yung restaurant nila. So, kagaya sa amin, naka-avail kami ng libre na food. So, dito kami papasok at i-claim yung pagkain. Pero, ang sabi naman kasi nila, alas 10 pa daw magbubukas. Naka-ano lang sila, naka-set up lang sila. Pwede ka na umorder dito ng kahit na ano, may coffee sila o kung ano man. At saka yung mga nag-check-in dito rin pala sila mag-breakfast. So, ayun, pagpipilian mo kung mag-unli sangyup ka or mag-unli shabu-shabu. Ayan, masasarap yung pagkain nila, guys. Libre? So, eto na nga yun. Ito na nga yung cable ibabaliktad. Gusto ko sanang sakyan pero talagang nauna yung Import pala yan. Magkano po bayad? Yung sa 1. Pero pagka hindi ano, 250 per head. Kailangan talaga dalawa o pwede isa lang? Ninang's Adventures po. Thank you. Ganyan pala pag ano. Nasa motor. Okay. Mamaya po. Andun kasi kami nakapark. Baka may last words kayo. Hindi, joke lang. Uy, baka may last word ka na. I'm strong. Ride safe po. Ingat.
tinuo ko bisag bayaran ko di ko oy. Gani, bahala po doy. At ayun guys, ibibrief pa naman kayo bago kayo i-release ni Kuya. So, kaya ito yung tinutukan ko kasi ito talaga yung pinakagusto kong sakyan sana rito. Kaso nga lang, nauna nga lang yung takot ko. Kaya, okay sana eh. Papunta na kami rito. Malapit na kami. Gusto na namin sumakay talaga. Kaso nung nakikita ko pa lang sila. Nakakatakot na. Kaya ayun, umatras na rin ako. Pero hindi dapat matakot kasi safe na safe naman talaga. Nag-alangan lang talaga ako kasi baka hindi ako makabalance. Sobrang bigat ko rin, di ba? So ayun, at least sila maliliit sila sa akin. Kaya okay lang. And enjoy! Ito na nga guys, ang pinakalas namin inikutan. Itong swimming pool nila. Gamitan ng kuan, camera. So, ito guys, kwento lang to Pero ito, totoo talaga nangyari. Ang may-ari talaga nito is yung dating napabalita na ng hostage ng mga bata sa bus dun sa Maynila. Kaya, ang naging thumbnail ko, dating hostage taker na naging may-ari na ng napakagandang resort dito sa Cavite. Merong storya talaga kung bakit niya ginawa yun. Pero syempre hindi na natin uungkatin yun kasi at the present na tayo ngayon. So eto, napakaganda ng nagawa niya. Hindi lang naman to para sa mga bata, kundi para din to sa pagpapamilya. Napakalaking lupain nila at saka napakarami ding activities dito. Hindi kayo maboboard. At dito pa nga lang sa swimming pool nila, dami nyo na rin activities na pwedeng gawin. Meron kasing side na para sa pambata. At saka ang laki-laki guys. 1,600 square meters. Ang nila, ang swimming pool, ang pool area nila. At meron din mga nagbabantay na mga, baka may mga malunod, yan. Huwag naman sana. Yun. Ayan marami. Mga slides para sa mga bata. Tapos yung side sa kabila, yun yung para sa mga adult. Mag-enjoy talaga ang buong pamilya rin. At syempre guys, kasi tapos na tayo doon sa ating unang pinuntahan. Mag-side trip naman tayo guys. Medyo magkalapit lang kasi to at saka yung pupuntahan natin na Cabyang Tunnel. Eto, maganda kasing mag-road trip dito kasi ang ganda ng daan. Tignan nyo naman, di ba? Paboritong puntahan to ng mga nagro-road trip, ng mga nakamotor at lalong-lalo na ng mga siklistang kagaya ko. Kung titignan nyo guys, ayan, ang ganda. Ang ganda ng view at saka marami ka madadaanan dito na mga unggoy. Pero syempre, hindi natin sila pwedeng galawin kasi nga, protected sila dito ng DNR. Ganito kaganda ang daan papuntang Cabyang Tunnel. At syempre guys, ang Cabyang Tunnel ay ang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Syempre guys, proud na proud tayo kasi malapit lang tayo dito. At eto na nga yun. Sa labas pa lang ng tunnel guys, ang dami ng tao, ang dami nagpapapicture dito. Puntahan kasi talaga to ng mga gustong mag-road trip. Isa ito sa mga tourist spots dito sa Cavite. Actually guys, etong Cabyang Tunnel ay meron itong 300 meters ang haba. Ito yung nagko-connect ng Cavite at ng Batangas. So kung gusto mo umiwas sa traffic dun sa National Highway, pwede kang dumaan dito. Kasi paglabas mo dito, sa unahan konti ay ang Batangas na, Nasugbu, Batangas. And guys, take note, ang gaganda na ng beach dito pag lagpas mo ng Cabyang Tunnel. Andyan yung Maragondon Sanctuary, andyan yung beach sa Calayo, sa Nasugbu. So, dito mo matatagpuan yan, guys. Kaya naging paboritong road trip or spot, tourist spot to ng mga bikers at ng mga nagmumotor. Kaya kung gusto nyong gumala after ninyo doon sa Don Quixote, so punta naman kayo dito sa Cabyang Tunnel. Kung gusto nyo naman mag-beach, dito ang ganda ng mga beach dito. Papunta ka pa lang
yan guys, busog na yung mata mo kasi nature na nature siya. Ang ganda, ang presko ng simoy ng hangin dito. Hindi siya polluted kagaya sa Mindoro. At eto naman ang ating view deck. Tingnan nyo naman, ang ganda naman guys. Diba? Oh, ang ganda sa mata. Ayan, view deck yan. Maraming nag-i-stock dyan para mag-picture-picture. At dyan sa baba niyan, yan na yung Maragondon Sanctuary. Another video naman yun para sa mga hindi pa nakapunta. So, ayun na nga guys, ang mga gustong gumala, gustong mag-road trip, or gustong mag-rides lang ng motor o ng bike, napakagandang puntahan to dito sa Cavite guys. Marami pang pwedeng puntahan dito, marami pa tayong i-discover ng mga bagong lugar na pwede nating galaan. Kaya for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!